Acts chapter 3, verses 17 to 26. Church, hear the word of the Lord. And now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did also your rulers. But what God foretold by the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer, he thus fulfilled. Repent, therefore, and turn back, that your sins may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send the Christ appointed for you, Jesus, whom heaven must receive until the time for restoring all the things about which God spoke by the mouth of his holy prophets long ago. Moses said, "The Lord will raise up for you a prophet like me from your brothers. You shall listen to him in whatever he tells you. And it shall be that every soul who does not listen to that prophet shall be destroyed from the people. And all the prophets who have spoken, from Samuel and those who came after him, also proclaimed these days, you are the sons of the prophets and of the covenant that God made with your fathers, saying to Abraham, and in your offspring shall all the families of the earth be blessed. God, having raised up his servant, sent him to you first, to bless you by turning every one of you from your wickedness." Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. Sabi po ng mga theologian, I think collectively, meron po silang ganitong pag-aaral. Sinasabi po, the kingdom of God is here now, but not yet. Kuha po ninyo, the kingdom of God is here now, but not yet. Mas pinopularize po ito ni George Eldon Ladd. Sabi po niya, the already and the not yet. Pero like si Gerhardus Voss, meron din po siyang ganitong kaunawaan na sinasabing the kingdom of God is both present and future. Tinuturo nito mula sa Biblia na ang kaharian ng Diyos nga po ay both present and future. Sabihin po natin na si Jesus ay kasalukuyang naghahari na matapos siyang magtagumpay sa krus. At ngayoy nakaupo na sa kanang kamay ng Diyos, ngunit siya ay manunumbalik para sa kabuuan nitong saysay. Isipin po natin ito. When Jesus, sabihin po natin, was crucified, he died, yes, was buried. After 3 days, he rose again, and he ascended into heaven. Parang nire-recite ko yung Apostles' Creed, no? But that's the narrative nga po nang nangyari. Jesus, sitting on the right hand of the Father, actually depicts na siya po ay binigyan ng some kind of authority. Masasabi po natin siya po ay tunay na hari, pero siya po ay, yung kanyang pagiging hari ay napagtibay, lalo nung siya ay magtagumpay sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. Ibig pong sabihin, mas lalong naitanghal si Jesus. At sabihin na lang po natin na si Jesus po, bilang hari, simula sa umpisa, ay hindi niya naranasan kung paano po talaga labanan ang kaharian ng kasamaan hanggang sa nung siya ay magtagumpay sa krus, hindi po natin maikakaila na nawalan na po ng kapangyarihan ang sumpa ng kasalanan kung ang mga mananampalataya, kung ang buhay ni Jesus ay mapupunta sa mga mananampalataya. Tama po ba? Ang mga bagong nilalang na sinasabi ay nagkaroon ng realidad yung buhay ni Jesus sa kanila.
Nawalan na, yung iba po nabago. So masasabi po natin, nagtagumpay si Jesus. In that sense, siya po ay naghahari. At ang ebanghelyo ay patuloy na sa paglaganap nito, marami po ang nanunumbalik sa Diyos. Pero, hindi pa po ganap na nangyayari yung sabihin po natin, yung buong saysay ng kaharian ng Diyos. Kasi po, naniniwala din tayo na pagdating ni Jesus, magbabago po talaga ang lahat. At siya po ay talagang hihirangin na hari. Sabi nga po doon sa Philippians chapter 2, I think, na all tongue shall confess that Jesus is the Lord. So lahat po talaga itatanghalin siyang hari. Darating po ang panahon na talagang magbabago ang lahat at makikita natin the new heavens and the new earth will be one. Christ will be all in all. I think in Colossians, and in all things, everything in Christ all things will be restored. Now, dito po sa ating pag-aaral, pinapahayag ni Pedro ang katotohanan nito sa aspeto ng realidad ng ebanghelyo. Sa sino mang mananampalataya rito. Doon po sa binanggit natin kanina that the kingdom is already here but not yet. Ang ebanghelyo din po, ibig sabihin yung mensahe ng ebanghelyo, ang intention po nun ay talagang maging totoo sa buhay ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, yung buhay ni Jesucristo, yung mensahe ng ebanghelyo which is patungkol kay Jesucristo, ang mensahe nun ay dapat maging totoo sa buhay ng mga mananampalataya. In that case, nagkaroon po ng restoration ang sino mang makasalanan sa Diyos. Dahil ang buhay ni Jesus ay, kumbaga, napasa kanya na. Which is, yung buhay ni Jesus, ang sinasabi nga pong pinakamodelo ng totoong pagkatao na nais ng Diyos. Pero, at the same time, not yet. We're still in our fallen bodies. And the fullness of our salvation ay hindi pa nakakamtan dahil mangyayari yon sa panunumbalik din ni Jesus at talagang makakasama natin ang Diyos na siyang tunay na reward po natin. Kaya po, dito po sa sinasabi sabihin natin, sunod na bahagi ng sermon ni Pedro, ito po ang kanyang pinapahayag sa mga Hudyo. Ano nga ba ang dapat nating asahan sa katotohanan ni Jesus? Because probably, even for us, we might think the gospel is simply about the way to heaven. Kumbaga, at least tinanggap ko na si Jesus ngayon, naghihintay na lang ako kung kailan ako mamamatay, so that pag ako'y namatay, sigurado ako, mapupunta ako sa langit. The gospel is simple, is treated simply like that. Kaya ano nga ba ang dapat asahan natin sa katotohanan ni Jesus? Now, base sa ating teksto, pinagmagatan natin ang sermong ito na the realization of the gospel. Realization meaning the fulfillment of the gospel. Mag-realize, mangyari yung gospel. Right? Kasi yung gospel, probably we will also think na it's just an abstract in an abstract sense. Abstract meaning nag-e-exist lang sa kaisipan. Hindi material na bagay, yun yung abstract. But the gospel, kumbaga, should materialize in the lives of the people and even sa mundo. Ang sentral na mensahe nito ay, believing the gospel restores anyone to God, participating in the restoration of all things. I hope I am correct in this how I articulated it.
Again, believing the gospel restores anyone. When we say anyone, hindi lang mga Hudyo, okay? Hindi lang mga Western people, pero anyone, as they believe in the gospel, you are part of God's kingdom. Pero yung pag-restore natin sa Diyos ay bahagi lamang ng restoration ng lahat. Or, ang sino mang binago ng Diyos ay magiging kabahagi sa pag-restore ng buong mundo. Because if you are not in Christ, you will not reap these benefits later on. You will not participate in the glorification na tinatawag. Okay, para sa mga bata, so write this. All things will be restored in Jesus. Excuse me. All things will be restored in Jesus. Isipin nyo yan. So, ibig sabihin, again, si Jesus ay hindi lang parang Diyos na para ating mahalin. O kaya genie na hinihingan natin ng mga gusto natin. Pero we have to understand, beyond that, ang nais ng Diyos ay talagang mapanumbalik ang lahat. Everything will be restored. Pero sa pamamagitan ni Jesucristo mangyayari ito. Dalawang realidad ang pinapahayag nito. Una, in verses 17 to 21, at least we can say, talks about the restoration of all things. Bagamat makikita na rin po natin dyan yung parte na kung saan yung mismong mga mananampalataya ay mababago, re-restore din kasi may calling to repent, that your sins may be blotted out. Pero dito, at least sa parteng ito, masasabi nating si Pedro ay tinatawag niya yung mga kapwa niya Hudyo. So, at this part, at least we can focus in the restoration of all things, not also, at least sa restoration ng lahat ng tao. Because in the next verses, at least we may say, in verses 20 to 26, it talks about the restoration for anyone. Kasi sinabi dyan, yung Abrahamic covenant na kung saan through the nation of Israel, all the families of the earth will be blessed. So, ang katotohanan ni Jesucristo ay hindi lang magbabago sa mga Hudyo, pero pati sa lahat. Sa mga bata, ito ang inyong isulat, at least in this keywords, in verses 17 to 21, all, probably all things, and also anyone. Anyone meaning lahat ng uri ng tao. Kahit estado natin sa buhay. State. Ayan, so let's begin in the restoration of all things. Bukod sa katotohanan ni Jesus na nasa likod ng nangyaring mirakulo, pinahayag ni Pedro ang mismong saysay ng buong plano ng Diyos sa ginampanan ni Jesus. Tingnan po natin yung nangyari muli. Meron pong lame beggar na gumaling. At marami po ang nag-rush to the temple to see what happened. They are really amazed. And now, Peter and John wants to address the people concerning what took place. And here, Peter and John is speaking, pero sa teksto natin ngayon, hindi na lamang tinutukoy yung katotohanan patungkol dun sa taong nangyari. Pero, ito ang masasabi natin, yung larawan ng taong gumaling ay larawan ng mangyayari sa sinuman at sa buong mundo. It's a depiction of what the gospel will do to anyone and to the whole world. Kung nanumbalik yung pisikal na anyo ng lalaking yun,
at yung spiritual na kondisyon ay nagkaroon ng tunay na regeneration kuno. Siya'y nanampalataya. Ganon din ang mangyayari sa lahat. Which means ito ang katotohanan ni Jesucristo. Masasabing ang kagalingan ng lalaki ay nagre-representa ng panunumbalik nating mga makasalanan sa Diyos, pati ng buong likha, dulot ng Ebanghelyo. Ito po yung masasabi nating pinupunto ngayon ni Pedro. Ang pagkamatay sa krus at pagkabuhay muli ni Jesus ay nagsisilbing pundasyon ng panunumbalik ng lahat sa Diyos. Peter here is proclaiming that through the death and resurrection of Jesus, again, whom they crucified, nangyari itong pagbabago sa taong iyon, which actually tells us Jesus became so-called the seed na tinatawag ng pag-usbong ng kaharian ng Diyos. Siya yung nag-launch ng establishment of the kingdom of God. Siya yung pundasyon ng kaharian ng Diyos na naglungsad ng buong kaharian ng Diyos. Ito po ang pinapahayag masasabi natin dito ni Pedro. Now, kasunod sa sinabi ni Pedro, in verses 17 to 21, ito po yung kasunod na sinabi, "And now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did also your rulers. But what God foretold by the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer, he thus fulfilled. Repent, therefore, and turn back, that your sins may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send the Christ appointed for you, Jesus, whom heaven must receive until the time for restoring all the things about which God spoke by the mouth of his holy prophets long ago." Ganda na sinabi ni Pedro po dito, no? Patuloy na tinatawag ni Pedro ang kanyang mga kapwa Hudyo, calling them brothers, na manumbalik sa Diyos. Kahit sila pa ang mismong nagdala kay Jesus sa krus tungo sa kamatayan nito, ang katotohanan ay itinakda ito ng Diyos na pinahayag ng kanyang mga propeta para sa ganap na kapatawaran ng mga makasalanan. That's how we can also paraphrase it. Ang mga Hudyo na sinabi na po dito nila Pedro, they killed the author of life, they released the murderer instead of Jesus. They are witnesses to this. They are now calling for them to repent of this sin, being sinners also. Pero sinasabi rin sa kabilang banda na hindi lang kayo basta ang nagsagawa ng pagpatay sa Mesiyas. Actually, itinakda ito ng Diyos long ago through the prophets, through the proclamation of the Word of God ng mga propeta sa mangyayari sa isusugo ng Diyos. Kasalukuyang si Jesus, ito nga po, no, at this point in time, si Jesus ay nagkahari. Kasi sinasabi po rito, whom heaven must receive. Ibig sabihin, kailangan niyang tumungo sa kalangitan, maupo sa kanyang trono, until the time for the restoring of all things ay mangyari. So, kaya po masasabi po natin at this point in time, si Jesus ay naghahari in particular sense, not completely, pero sa kanyang panunumbalik, mangyayari nga po itong restoring ng lahat ng bagay, which is, sa kultura o kaya sa structure ng mga Hudyo, lagi silang nakatuon sa panunumbalik ng kaharian.
Actually, ng Israel, o kaya Kingdom of God. Ito yung lagi nilang inaasahan, na daanan na rin po natin ito. No? Tinutukoy ni Pedro ang realidad ng Ebanghelyo, ng pagkakaroon ng panibagong buhay sa Diyos, tungo sa panunumbalik ng lahat. Why did I say that? Because sabi po dito, merong some kind of present reality when he said that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Yung parang magkaroon ka ng some kind of rejuvenation, yung parang, alam niyo po yung throughout the day or throughout the week, you are exhausted and you want to be rejuvenated. Pupunta ka sa spa, for example, ang masarap na treatment, whatever, so that you will be refreshed. Sabi rito, repent and turn back, that your sins may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord. That's a present reality that as we come to the Lord, repenting, and also turning to Him in faith, you will have that kind of refreshing na tinatawag. The present reality. Ito po yung nagagawa ng Ebanghelyo. Binibigyang pansin dito ang higit na kaligtasang hatid rin ng Ebanghelyo. Actually, the great salvation na naghihintay din po sa atin. Ang sino mang mananampalataya kay Jesus ay mararanasan ang totoong buhay na nais ng Diyos hanggang sa ganap na kabuuan nito. This is how we can understand this message na sinasabi po ni Pedro. If you are in Christ, me, myself, I for one, wants to say na totoo po ang Ebanghelyo. Totoo na ang sino mang manampalataya kay Jesus, nakaunawa sa kung sino si Jesus, yung saysay ng kanyang ginawa para sa aking makasalanan, ay talaga pong hindi na nanaisin na mamuhay patuloy para sa kasamaan o kaya sa karumihan ng buhay. Dahil kay Jesucristo, sa kanya pong ginawa, tunay na ang sino mang mananampalataya ay magkakaroon po ng panibagong sense of pursuit in life, na tila they are grateful people sa ginawa ng Diyos sa kanila. I think, again, I am saying this, I for one, I can really testify. Pero, hindi po tayo nagtatapos sa present reality. There is a future reality that awaits us. Kaya nga sinasabi, tayo nga po ay mga pilgrims here on earth. Naglalakbay lang tayo dito sa mundo. Kasi patungo tayo sa tawag dito, sa description ni John Bunyan in his book or novel na Pilgrim's Progress, sa celestial city, to the city of God. Doon tayo lahat patungo. This is, again, ang buhay natin kay Jesucristo, presently, and also in the future. Ang kaligtasang hatid ni Jesus ay nagpapanumbalik sa atin sa Diyos nang higit pa sa unang estado ng lahat dahil sa nakantan nating buhay na walang hanggan sa Kanya. Excuse me. When I said unang estado, ito po yung isipin natin. What God will do in the end is not simply about, okay, gusto kong mapanumbalik yung garden. Yung restoration na mangyayari ay simple as yung katulad nung nangyari. Pero actually sinasabi, the heavens and the new earth will be one. Which is totally different na masasabi ko doon sa unang estado. Hindi lang yung estado din natin,
Actually, yes, yung estado natin ay hindi manunumbalik sa state lang ni Adam. Tayo ay manunumbalik now through the tree of life ni Jesus Christ, na supposedly yun yung dapat na sinunod ni Adam ang mapapasa kanya. Pero now through Jesus Christ, the better Adam, tayo nga po ay may tinatawag na eternal life. We still don't know yung fullness ng eternal life na naghihintay sa atin. Pero ang restoration kuno na mangyayari ay higit pa doon sa unang pagkakagawa ng Diyos. Yan po yung masasabi po nating klaro na sinasabi sa Biblia. Kaya po matatawag natin si Jesus na the hope of glory. Jesus is our hope of glory. Kasi tayo rin pong mga tao ay naghahangad na ang bansang Pilipinas ay umangat, ang ating buhay ay maging masagana. Pero ang totoo po, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Mangyayari man ito, pero may higit po na naghihintay po sa atin. Even if we are suffering, sabi po ni Pablo, that the sufferings of this world are not worth comparing to the glory that awaits us. Hindi mo maikukumpara yung suffering dito sa mundo doon sa glory na naghihintay. It's far different, not worthy of any comparison. Can you imagine that? Ang gospel ay hindi lang nagsisilbing ticket tungo sa langit. Please, unlearn this. Tanggalin niyo po yung ganyang kaunawaan. Ang gospel ay naghuhubog ng katotohanan nito sa buhay ng sumasampalataya rito sa kasalukuyan bilang kabahagi sa ganap na pagbabago ng lahat. That's what the gospel does. Na hindi lang naghihintay tayo ng entrance sa langit, pero sabi nga that for those whom He predestined, He called, justifies, and glorifies. Ang nais ng Diyos ay tayo ay mahubog sa imahe ni Jesucristo. Na hindi lang tayo basta tutungo sa langit and then that's it. The moment we are in Christ, this sanctification, the change to become more like Christ, ay ginagawa ng Ebanghelyo sa atin. At hanggang sa dulo, tayo ay magiging parte ng ganap na pagbabago ng lahat. Yan po ang una, the restoration of all things, at least in these words of Peter. This is what we will learn. And second, restoration for anyone. Which actually, right from here, masasabi po natin, unti-unti nang nagsisimula yung ministeryo, binubuksan yung kaunawaan dito sa mga Hudyo na ang Ebanghelyo o ang kaharian ng Diyos ay lalawak beyond Israel tungo sa Gentile world. Tinukoy ni Pedro ang mga unang propeta na hinirang ng Diyos na nagpahayag patungkol kay Jesus bilang Mesiyas. Sinabi actually ni Peter dito, which God spoke by the mouth of His holy prophets long ago. Now, in particular, ito po yung mga taon na tinukoy niya. In verse 22 to 24, he actually said, Moses said, "The Lord God will raise up for you a prophet like me from your brothers. You shall listen to him in whatever he tells you. And it shall be that every soul who does not listen to that prophet shall be destroyed from the people. And all the prophets who have spoken from Samuel and to those who came after him," sabihin natin, Elijah, Elisha, actually Isaiah, Jeremiah, and everyone after Samuel, also proclaimed these days. So, pinahayag ni Pedro sa kapwa
niyang mga Hudyo na si Jesus ang siyang hinirang na sugo ng Diyos. We have to be familiar dito po sa sinabing ito ni Moses in Deuteronomy 18. Parang may sinasabi po si Moses na meron daw pong propeta na katulad niya na mamumuhay sa hinaharap. At hihirangin ng Diyos na sa pamamagitan ng propetang ito, may ahayag ang kanyang kalooban at kung sino mang sumuway, hindi sumunod sa propetang iyon, grabe po yung warning, will be destroyed from the people. Other translation sa mga Filipino translation, Tagalog, para pong tatanggalin from the people of God. Pagdating kay Pablo, meron din pong ganong kaunawaan, both the Jews and Gentiles, anong tawag doon sa vine, na parang yung original branch, yung Jews, the Gentiles are just grafted. Pero anyone, sino man doon ay pwedeng putulin ng Diyos. Pinapahayag ni Pedro sa kapwa niya mga Hudyo na si Jesus nga po ang hinirang na sugo ng Diyos. This prophet that Moses proclaimed actually is Jesus. Ngunit binigyang diin dito ni Pedro ang matinding babala na ang sino mang hindi sumunod sa sugo ng Diyos na si Jesus ay hahatulan ng Diyos. Because they are familiar with Moses. They are familiar even doon po sa propesiyang ito ni Moses. And if that is Jesus, and you killed Jesus, which is an expression of your rejection of the Messiah, yes, you will be destroyed. Ngunit, binibigyang diin dito ni Pedro ang yun nga po yung matinding babala. Pinapahiwatig rito ang bigat ng tawag ng Diyos na sumasampalataya kay Jesus bilang Mesiyas. What we are trying to say is the call to believe, to put our trust in Jesus may seemingly light at the moment. Na pwede lang nating i-describe na God loves you, He has a wonderful plan for you, but you turn away from this plan, but He wants to restore you. Believe in Jesus. If you believe, you'll go to heaven. Really, that's it. Pero later on, akala natin ganun lang po yun, and then you rejected Jesus. Me, myself, I don't want to emphasize it more. Pero those who truly disobey the call of God to obey Jesus, to put their trust in Him, will really face the consequences of judgment and the wrath of God. In John, merong 3:16 merong 3:36, that those who disobey the Son, the wrath of God remains on him. Nananatili daw po yung galit ng Diyos, which means, originally, may wrath talaga ang Diyos sa mga hindi nananampalataya. Ngunit sa kabilang banda, ito po yung gusto kong puntuhin, hinihikayat rin nila Pedro na sumampalataya ayon sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan sa pamamagitan nila. Hinihikayat sila na sumampalataya dahil ito po yung plano ng Diyos. Alam ninyo na ang mga propeta nagproklama patungkol sa sugo ng Diyos, patungkol sa Mesiyas. Sinabi niya nga mismo in verse 25 to 26, "You are the sons of the prophets and of the covenant that God made, that God made with your fathers, saying to Abraham, and in your offspring shall all the families of the earth be blessed.
God, having raised up his servant, sent him to you first, to bless you by turning every one of you from your wickedness. Can you imagine na ang Mesiyas, kung ikaw ay Hudyo, you have the first-hand, sabihin natin na pribilehiyo than anyone on earth. Dahil ang mismong Mesiyas ay Hudyo. At kayo pa ang nagre-reject. Kaya yung sinasabi din ni Pedro ni Pablo, I'm not sure kung ito rin po yung ilustrasyon o yung mismong sinasabi. Pero it's like the description of Paul ay nasa yung gospel mismong nandyan na sa labi nyo eh. Hindi nyo naman gustong kainin. It's really near. It's not far. Pero hindi nyo tinatanggap. Pinapaalala sa kanila rito na simula sa umpisa ay nais ng Diyos na mapabilang sa kaharian ng Diyos ang ibang nasyon sa pamamagitan ng Israel. Through you will become a blessing to many nations. But the problem, as we all know, hindi sila naging tapat na representante ng Diyos. Pero sa pamamagitan ni Jesus, na siyang naging true Israel, ay mapapagpala rin ng kaligtasan ang sino man na sasampalataya sa Kanya. Sa madaling salita, the prophecy that in your offspring, actually, the emphasis is singular, shall all the families of the earth be blessed. Paul in Galatians is emphasizing then that offspring is Jesus Christ. Which tells us na si Jesus yung totoong Israel na naging representante ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Bagamat direktang hinihikayat ni Pedro ang pagkakasala ng mga Hudyo sa ginawa nila kay Jesus. Right? Pinatay nila si Jesus mismo. Ipinapahayag niya rito ang katotohanan ng ebanghelyo ay hindi restricted lamang sa kanila, kundi para sa buong sangkatauhan. That's the sense also na through you, sabihin natin, in your offspring shall all the families of the earth be blessed. It means na ang nais ng Diyos ay mapagpala ang buong mundo. Sa pamamagitan lamang nila, pero hindi nagtatapos sa inyo, pero ang nais ko ay mapagpala ang buong mundo. In saying that, it means ang nais ng Diyos ay ang bawat nasyon ay talagang manumbalik sa Diyos. Ayan nga po, no? Gaya ng mga Hudyo, tayo rin ay namumuhay sa kasamaan. Hindi lang po sila ang guilty pagdating kay Jesus Christ because they crucified the Messiah. Tayo po, hindi may kakaila, ay namumuhay rin sa kasamaan. The moment we wake up, we are not actually filled with good things sa ating puso na gawin kung ano yung nararapat gawin. We are actually clueless of what we want to do. And in our reflex, gagawin natin kung ano yung laman ng puso natin eh. Subalit, sa pamamagitan ni Jesus, ikaw rin ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya. Again, ito, mamaya na po yung sasabihin ko. Ang lahat ng pagpapalang hatid nito ay mapapasa iyo sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus, anuman ikaw at sino ka man. Because later on, meron pong mga haharapin sila Pedro na mga Sadducees, which are elite individuals in Jerusalem. The priest, the captain of the temple,
haharapin po sila Pedro at nais pahintuin ang kapahayagan patungkol kay Jesucristo. Pero hindi po eksklusibo muli ang kaligtasan ng Diyos through Jesus Christ. Ano ka man at sino ka man, kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, lahat tayo ay sinasabing magiging pantay-pantay lang in the same ground of faith in the Lord. Ang gospel ay nagpapanumbalik ng lahat ng tao sa Diyos at hindi lamang sa eksklusibong mga tao. Given that, we have also to destroy, let's say, the philosophical, sabihin natin, influences in our world today. Alam niyo po yung salitang woke? Yung iba, yung sinabi kong woke, yung iba sa inyo nagising yata. Hindi yun yung sinasabi kong woke. Pero, it's like a sensitivity na parang kapag tinukoy na ang word na man and woman, na parang as if may distinction, and you are becoming sensitive na tinitira yung pagiging pagkababae, o kaya black and white, tinitira yung pagiging pagkakategorize. Yung pagiging woke na parang sensitive yung mga ganong tao na, bakit parang you are attacking my color, you're attacking who I am. The equal rights na parang ganun dapat ang mangyari. Pero dati, wala namang category. Hindi naman yun ang pinupunto eh. Pero ngayon, naging sensitive yung mga tao at they are taking pride in who they are. As if sila po ay hindi tinrato ng maayos. In Jesus Christ, there's no distinction. Whether you are Jew and Greek, Scythian or barbarian, all are one in Christ. Wala pong distinction. Kaya kung tayo po ay mga Kristiyano, again, nagagawa ng gospel na mapagsama ang mga tao na iba-iba ang background, iba-iba ang kultura, iba-iba ang kultura o kaya race, because of Jesus Christ. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, kahit po sa lokal nating iglesia, wala na po tayong dapat na ganung pagtrato sa isa't isa. Tayo po ay iisang pamilya. Isang kamanghang-manghang realidad na si Jesus ay tumungo sa lupa para rin sa iyo mismo ngayon kasama ng mga unang hinirang niyang mga tao. When I'm saying this, I'm like writing this, I'm actually thinking na tumungo si Jesus para sa mga taong Hudyo, para sa mga hinirang niyang tao. Pero that was way before pa nangyari yun. Pero when Jesus came here on earth, the reality is kasama din ako doon sa iniisip ni Jesus. I don't know if nakikita nyo rin po yung bigat nun, pero that is actually what Jesus intends or God intends to happen na hindi lang mga Hudyo kundi all the families of the earth. Ayan po, alalahanin natin patuloy ang kahalagahan ng mensahe sa atin sa umagang ito. Believing the gospel restores anyone to God, participating in the restoration of all things, na nagsasabi ring, all things will be restored in Jesus. Dalawang realidad ang pinahayag nito sa teksto. Yes, una, the restoration of all things and restoration for anyone. This is the realization of the gospel. Yung fulfillment ng gospel. Now, we want to address everyone also concerning this message sa umagang nito. Kung ikaw ay hindi pa nananampalataya kay Jesus,
just like Peter is addressing his brothers to repent and turn to God in faith through Jesus Christ, we also ought to hear God's call. Pero in 2 Corinthians 5:16-17, know this: from now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Paul is speaking in the present reality ng mga na kay Jesucristo. If you are not in Christ, this will also happen to you. You will be part of this new creation. You will no longer live, kumbaga, kung anumang buhay ang meron ka dahil, again, the old has passed away and the new has come. Anuman ang iyong buhay sa nakalipas o hinaharap, know this: if you are not in Christ, mababago ang lahat sa iyo kung ikaw ay magiging isa kay Jesus. Kung ikaw ay mananampalataya na, alalahanin mo ang sinabi rin sa Romans 5:1-5. Because as Christians, really, the hope, the change of life, hindi naman masyado. Bakit parang dumadaan pa rin ako sa hirap? Dumadaan ako sa pagsubok. Why am I still suffering? We have to know in Romans 5:1-5, as believers, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nothing should trouble you. Because in the first place, you are accepted by God. And your situation doesn't determine if you are accepted by God or not. Through Him, through Jesus Christ, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Which Paul also mentioned, I think in chapter 8, that this world is subjected to futility in hope of the glory of God. We can never actually put our entire, kumbaga, dream dito sa mundong ito. Bank everything in this world, but in the hope of the glory of God. Not only that, Paul is encouraging, or actually telling, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kapatid, tayo ay may buhay na pag-asa kay Jesus. Ano man ang nangyayari, may magandang ina-accomplish ang Diyos sa atin. Until tayo ay mapagtibay. Lalong-lalo na tayo ay binabalot ng pagmamahal ng Diyos. Na sinasabi rin ni Pablo that nothing shall separate us from the love of God. Distress or whatever, persecution or tribulation, neither demons or angels can separate us from the love of God in Christ Jesus. We are truly sealed. And we have a guarantee of salvation, sealed by the Holy Spirit. Patuloy tayong magpursige tungo sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin. Tayo po'y manalangin.